Malakas na humalakhak si Kenji sa kabilang linya na kinailangan pa niyang tumigil sa kanyang ginagawa dahil paulit-ulit niyang nireplay ang dulong sinabi ni Britney patungkol sa kanyang regalo. Wala yung katumbas na halaga para dito, kaya ngayon ang regalo niya, mas sentimental value yung babae kung kaya naman, alam niyang matutuwa ito sa ganito. Hindi nga siya nagkamali. Halata sa tinig nito ang saya. You're welcome, Han. See you later sa villa, hmm? See you, Kenji. Salamat ulit. Promise, sobrang na-appreciate kong binigay mo. Mamaya mo sabihin sa akin yan. Sa personal ko gustong marinig. With kiss and hugs. Si Britney naman ang natawa sa lalaki. Alam niyang hinaharot lang siya nito. At marapat lang naharutin niya ito pabalik. Siyempre, bakit siya magpapatalo sa kanya? Eh di maghaharutan sila kung yun ang gusto niya. Yeah, sure. Kung gusto mo, hindi lang kiss and hugs ang ibibigay ko sa'yo mamaya. With a twist. Gusto mo yun ha, Kenji? Malamang paniguradong gustong-gusto mo naman palagi ang bagay na yon. Napaahon na si Kenji sa kanyang upuan. Biglang na-excite ang buo niyang katawan sa salitang binitawan ni Britney. Hindi niya na talaga mahintay pang matapos ang kanyang trabaho. Gusto na niyang makauwi. Seryoso? Wala ka ng period? Tapos na? Maligaya pa nitong tanong na para bang nagbibiro lang siya. Yap, wala na. Oh shit, kailangan ko nang matapos ang trabaho ko ng maaga ngayon. Papatayin ko ng tawag. I'm in a hurry, Britney. See you later, alright? Napaawang ng labi doon ni Britney na bago pa siya makasagot ay naputo ng kanilang connection. Hindi may tatangging apektado rin si Britney sa reaksyon ni Kenji. Patuloy noon ay ang pamumula ng kanyang magkabilang pisngi na tila ba excited na rin sa mangyayari. Napailing na lang si Britney sa ginawang yun ni Kenji. Napatitig na sa screen ng kanyang hawak na cellphone. Maliit na napangiti ng kanyang labi na marahan niyang kinakagat. Hinagilap niya ang kanyang bag upang umuwi na sa sandaling iyon. Ikaw ba si Britney Joanna de Gia? Napatingin si Britney sa bagong pasok na babae sa pintuan ng gallery. Napakunot na ang kanyang noo, hindi pa open yon, kung kaya naman hindi niya maintindihan kung paano ito nakapasok. Ang mga staff pa lang dapat ang naruroon dahil sa kanilang ginagawang pag-aayos ng buong gallery para mag-function. Yes, and sino ka? Paano ka nakapasok dito sa gallery ko? Gayong hindi pa naman ito bukas sa publiko. Umangat sa earrings ang kamay ng babae takmang sasampalin si Britney. Ngunit nagkukumahog na lumapit ang isa pa sa mga bagong hired niyang attendant ng gallery upang awatin lang ang babae na alam niyang kakilala ng employee. Napatas ng isang kilay ni Britney sa babaeng nalilisik ang tingin. Naisip niya na hindi naman siguro marahil isa sa mga babae ni Kenji at malamang naroon siya. Sabrina, magunos dili ka nga. Ano bang ginagawa mo dito? Natatarantang tanong ng bagong hired na attendant na si Vanjo sa babae. Gusto mo ba akong mawala ng trabaho ha? Maras na hinila ni Sabrina kay Vanjo ang kanyang kamay at dinuro si Britney. Bakas pa rin ang galit nito. Bakit hindi mo tanungin ang babae yan kung bakit galit ako? Sinabi ko na sa'yo na siyang may kasalanan kung bakit namatay ang pinsan kong si Andre at ang asawa niyang si Anisha. Dahil sa kagagawa ng babaeng yan, makakaya mo bang magtrabaho pa rin dito? Mag-resign ka, Vanjo. Hindi ko maatim na sumahod ka ng pera ng babaeng yan, isang mamamatay tao. Narinig mo? Kriminal ang babaeng yan. Napaawang ng bibig ni Britney nang marinig ang sinabi nito. Ibig sabihin ay may kaugnayan to kay Andrea. Bigla siyang natakot. Kung sakali kayang kukunin nilang bata, wala siyang magiging laban? O alam ba nilang nasa kanyang supling ng cornea donor niya, si Andre? Kung alam nito yon, malamang inabanggit na niya kanina sa mukha niya ang existent ng bata. Paniguradong wala pa itong alam. Ano, Vanjo? Hindi ka nakaimik? Sinabihan na kita, hindi ba? Huwag ka nang mag-apply at bakit gusto mo rin ba siya? Sabrina. Tumikim si Britney upang kunin ang kanyang atensyon. Ayaw niya na maging sakit sa ulong trabahante. Hindi niya na kailangang mag-resign, miss. Kagaya ng hiling mo dahil ngayon pa lang isinisisante ko na siya. Kalmadong sambit ni Britney kinalaki ng mga mata ng kasamahan nitong attendant at ang mga nakarinig pa sa kanilang usapan ng ibang employee. You are fired, Banjo. Sorry, gusto ko ng healthy na work environment at nakikita kong magiging isa ka sa mga toxic kung hindi kita tatanggalin. Huwag kang mag-alala, babayaran kong lahat ng araw na ipinasok mo na kasi deserve mo yun. Hindi mo na rin kailangang bayaran ng uniform mo. Just return it. Okay na sa akin yun. Napayuko na lang si Vanjo at magalang na tinanggap ang sinabi ni Britney. Somehow nakita ni Britney ang kanyang sarili sa lalaking gaya niya noon. Yuko, tango, walang magawa dahil walang kakayahang lumaban sa mas makapangyarihan.
Medyo nakaramdam siya ng pagkakonsensya sa kanyang ginagawa. Tatanggapin ko po ng maluwag sa puso, Miss Joanna. Sure, bumalik ka na lang bukas to settle everything. Noted po, Miss Joanna. Pagkasabi noon na hinila na ni Vanjo si Sabrina palabas ng gallery habang nagtitimping umahon ng galit sa dibdib. Naroon na siya. May trabaho na't madali lang yon. Hindi gaano nakakapagod ang gagawin. Masama ang loob ko sa mga nangyari. Hindi ba ako pwedeng magalit? Muling alma ni Sabrina habang kinakaladkad na siya palabas ng building kung nasa ng gallery ni Britney. Sa halip na pakinggan siya ni Vanjo ay mabilis siya nitong ipinasok sa loob ng sasakyan at nilak sa loob. Vanjo, hindi pa ako tapos. Marami pa akong gusto sabihin sa mukha ng babaeng yon. Palabasin mo ko dito. Sinabi niyang bukas na kayo mag-usap, hindi ba? Bakit babalik ka pa sa loob? Hihingi ng paumanhin? Huwag mong gawin yan. Magpapakababa ka sa mamamatay tao na yan. Hindi pinansin ng lalaki na tuloy-tuloy lang ang hakbang pabalik sa loob ng gallery. Hiyang-hiya sa amo. Miss Joanna, pasensya na po kayo sa nangyari kanina. Hindi ko dapat sinabi kung saan ako nagtatrabaho. Ayos lang. Naintindihan ko. Pwede ka nang umalis. Bukas na lang tayo mag-usap. Masyado lang siyang galit pero mabuting tao si Sabrina. Dahil isa siyang arsila. Muling sumagi sa isipan ni Britney si Andrea na pamangkin nito. Para tuloy ora-orada ay nais niyang palitan ito ng apelyido at isunod yon kay Kenji. Sa palagay niya hindi niya makakayang mapahiwalay sa bata kung sakaling kukunin nila ito. I see, pero isa inasta niya kanina. Parang ayoko maniwalang mabuting tao nga siya. Masyadong bayolente. Hindi nakaimik noon si Vanjo. Mahirap talagang pantayan minsan ang first impression sa'yo. Magdala ka ng resignation letter bukas since nakapirma ka na ng kontrata. Kung wala kang madadala, pangit sa record mo kung matitag ka ditong terminated ang contract. So better resign. Nakuyom na nitong kamao na hindi naman nakaligtas sa mga mata ni Britney. Kung gusto niyong mamuhay ng payapa at matiwasay, mabuti pang lubayan niyo ko. Huwag na kayong mag-isipan ng paraan para gumanti o sirain ang pangalan ko dahil ako na magsasabi, mapapahamak lang kayo. Lalo na kung malalaman ito ni Kenji Barrowell. So better listen to me para walang sisihan sa dulo. Bagsak ang magkabilang balikat na lumabas ng gallery si Vanjo matapos sasabihin niyo ng amo. Tumayo na rin noon si Britney at tumakbang na palabas. Dala niya ang painting na regalo ni Kenji na sa studio niya ilalagay. Ano kayong pakay nila? Si Andrea? Hanggang sa makauwi ng villa yun pa rin ang laman ng isipan ni Britney. Habang kumakain sila titig na titig siya sa mukha ni Andrea. Medyo hawig nga ito sa babaeng tinawag ni Vanjo na Sabrina. Baka sa pagkakaroon ng isang jeans, hindi na mapigilan ni Britney ang mapabuntong hininga. May guwang na kaagad ang kanyang puso. Isipin pa lang na isang araw ay sapilitang kunin nila ang bata sa kanila. May laban ba siya? Kahit meron siyang papel mula sa ina ng bata, mapapanindigan kaya niya ang hiling nito at pangako niyang hindi niya babaguhin ang apelyido ng bata? Kailangan ko makausap si Kenji. Kailangan naming pag-usapan ang bagay na to. Kagaya ng inaasahan, nang makauwi si Kenji ng villa, nagmamadali siyang pumanik ng ikalawang palapag at ang matapos na pumasok ng pintuan ng villa, hindi na siya nag-abalang pumunta ng kusina kung saan ay kasalukuyang naroroon si Britney at nilulunoy ang sarili sa baso ng wine na kanyang hawak. Bigla siyang na-stress at alam niyang kakalma lang siya kapag may konting alak ang kanyang katawan. Biglang paghahanda naman ni Kenji sa napag-usapan nilang gagawin ni Britney ay kumain na siya sa labas para pagdating niya ng villa diretso na siya sa kwarto nila. Hindi na siya makapaghintay pa na gawin ang bagay na yon. Ilang araw na rin niyang pinagtiisan yon. Kiddo, Han, I am home. Excited na bulalas niya pagkabukas pa lang ng pintuan ng kwarto. Agad na gumalang kanyang mga mata. Sa loob ng kanilang kwarto na bukas ang lahat ng ilaw. Daddy! Duwit ni Noah at Andrea na nagunahang tumalo ng kama upang sumalubong sa kanya. Pinagbigyan ni Kenji ang dalawang bata na walang hirap niyang binuhat sa kanyang magkabilang bisig. Yumakap agad si Andrea sa leg ni Kenji at ilang sandali pa'y tinaniman na niya ito ng halik sa kanyang isang pisngi. Si Noah naman, pinisil ng ilong ng ama bago ilapit ditong ilong niya. Nang ikiskis ni Kenji ang baba sa magkabilang pisngi ng mga anak, ay mahina na silang napahagikik sa kiliting hatid noon sa kanilang magkapatid. Ibinaba na rin ni Kenji ang dalawang bata pagkaraan ng ilang sandali. Patakbo namang bumalik ang dalawa sa ibabaw ng kama. Where is mommy, kiddo? Bumaba siya saglit, daddy. Oh, okay. Tinungo na ni Kenji ang closet ng kanyang mga damit at maliit siyang napangiti nang makitang nakahanda na sa gilid ang susuotin niyang pamalit.
Inilabas na yun ni Britney. Nakagis na yung gawin muli ng babae na sobrang na-appreciate ni Kenji. Damang-dama niya kasing mahal siya nito at nais din itong bumalik sila sa dati. Dinampot niya yon at halos patakbong nagtungo na ng banyo. Bago isarang pintuan na may tagubilin sa mga bata. Huwag niyong sasabihin sa mami na nandito na ako ha. Surprise natin siya. Baka bumalik na siya bago pa ako matapos magbihis. Ani pa ni Kenji sa mga anak na tumangulang habang iting-ngiti ang labi na bumalik na sa kanilang mga higaan. Thanks, kiddo. You must keep your promise. Walang magsusumbong na nandito na ako ha. Sa kusina'y patuloy pa rin sa pag-inom ng wine si Britney. Nararamdaman na niyang tama nito pero ayaw niya pa rin tumigil. Hindi mawala sa kanyang isipan ang nangyari kanina sa gallery. Idagdag pang problema niya kay Andrea nang muling binasa niyang sulat kamay ng totoo nitong ina. Ilang beses niyang iniisip na ampuning tuluyan ng bata habang maliit pa ito. Kung mananatili itong Benavides, oras na bawiin ito ng kamag-anak nila, wala siyang laban ayon sa batas. Pero sa kanya naman siya pinagkatiwala ng ina. Paano kung makialam ng DSWD sa kanila? Hindi ko siya ibibigay kahit na kanino't kahit saang korte pa kami mag-abot na magtatangka sa kanya noon. Nagtaka na si Kenji nang makalabas na siya at lahat ng banyo ay wala pa rin doon si Britney. Sinulyapan niyang dalawang bata na kapaabala sa paglalaro ng iPad nila. Sumulyap din ang mga ito sa kanya na maramdaman siya. Wala pa rin si Mommy Daddy. Sinawa na para bang hindi niya napansin na wala pa nga ito sa kanilang silid. Dito lang kayo. Huwag kayong susunod sa akin sa labas ha. Baka mahulog kayo sa hagdan. Bili ni Kenji matapos na ilagay ang kanyang pinaghubaran sa laundry basket. Bababa ako, titinan ko lang ang mommy sa ibaba. Sabay na tumango ang dalawang bata. Lumabas na si Kenji at ang lahat ng bumabati sa kanya ay tinanguan niya lang. Hindi pa siya nagtanong sa maid kung nasan si Britney. Nilibot niyang mga mata sa sala. Naglakad na rin siya papasok ng kusina kung saan inatagpuan niyang bulto ng katawan ng kanyang hinahanap. Nakaupo ito sa mesa. Kaharap ang bote ng wine na nasa kalahati ang laman at ang baso nitong bakas na kanyang pinag-inuman. Nakatukod ang dalawang siko sa lamesa. Nakahawak ang dalawang palad sa kanyang leeg at halatang may malalim na iniisip. Han, namumungay ang mga mata nito na palingon na sa kanyang banda. Bakas ang tama ng alak na kanyang iniinom sa namumula nitong magkabilang pisngi. Otomatiko itong humiti ngunit hindi man lang umabot yun sa labi niya. Narito ka na pala. Hinagod ni Britney ang kabuuan ng Kenji na nakapagpalit na ng pambahay na damit. Mabilis na napalapit sa kanya si Kenji nang tangkain niyang tumayo at bigla siyang gumewang. Sinalo niyang katawan ni Britney at mahigpit na niyakap. May problema ba? Bakit narito ka tumiinom na mag-isa? Dapat nasa kwarto ka, tinihintay ako doon. Biro pa nito. Iniling ni Britney ang kanyang ulo upang sabihin dito na wala lang yon. Magulo ang utak niya. Ang buong akala niya ay lilinaw yun ang dahil sa alak, mali siya. Lalo pa siyang naguluhan. Oras na sabihin niya ang tungkol dito kay Kenji ay paniguradong magtatanong ito kung bakit nila gagawin ito. Kinakailangan niya sabihin ang lahat na nangyari. Namiss ko lang uminom, yun lang. Paanong performance mo niyan mamaya? More alak sa katawan, mas gagalingan. Patol sa kanya ni Britney na ikinalakas na ng tawa ni Kenji dahilan upang mapapasok ng ilang maid sa loob ng kusina. Pakiayos na nito, iakit ko na siya sa kwarto. Ani Kenji na makitang paninitig ng mga maid na nasa may pintuan lang ng kusina. Halika na Britney, matulog na tayo. Bad ka Kenji, paratang ni Britney dito nang magsimula na silang maglakad palabas ng kusina. Pabiro pa nitong sinampalang pisngi ni Kenji, halatang nilamon na ng alak ang kanyang isipan. Hindi pa tayo pwedeng matulog kaagad. Akala mo nakalimutan ko ng usapan natin. Hindi Kenji, kailangan nating makailang rounds. Nahihiyang tinakpan na ni Kenji ang bibig ni Britney. Gusto niyang pangalagaan ang imahe ng babae na masisira tsak oras na pabayaan niya ito sa kanyang patuloy na pagsasalita. Mukhang wala na sa sarili. Good night everyone, matulog na rin kayo ng maaga ha? Nakangiti pa rin paalam sa kanila ni Kenji. Good night din po Mr. and Mrs. Barrowell. Kuro na saad ng mga maid habang halatang kinikilig sa kanila. Napaangat na ang mukha ng dalawang bata nang marahasang naging pagbukas ng pintuan ng silid at iluwano ng kanilang mga magulang. Napakunot na ang noo ni Noah nang makitang inaakay ng ama ang kanilang ina na para bang walang lakas ang katawang maglakad ng sarili niya at matutumba kung wala ditong aalalay. What happened to mommy, daddy?
puno ng concern na tanong na kaagad ng bata sa ama. Lasing ang mommy kaya bitawan niyo na yung hawak niyong iPad at matutulog na tayo. Anunsyo ni Kenji sa kanila na halatang gusto pa yatang magpuyat. Hanggat hindi umakyat ang ina. Come on, itabi na yan kiddo. Agad namang tumalimang dalawang bata na pinatay ng hawak nilang gadget. Hindi pa rin inaalis ang tingin sa mukha ng kanilang inang nakapikit na animoy wala ng malay. Nagkukumahog na itinabi na nila iyon sa loob ng cabinet sa may bedside table at nagtungo na sa mga pwesto nila upang sundin ang sinabi ng ama. Tahimik na rin silang biglang nahiga. Sila na ang nagkusang magkumot sa kanilang katawan habang pinapanood na ihiga ng ama ang kanilang ina sa kama. May mga tanong pa ang mga mata pero pinili na lang nila ang manahimik na magmasid. Wala na excited lang ako sa wala. Kamot ni Kenji sa ulo na mewang na parang naluging muka habang ang mga mata ay nakaburo pa rin sa katawan ni Britney na nakabulagta na sa kama. Pinakita niyang dismayadong kanyang mga mata kahit na hindi naman ito yun makikita. Lakas ng loob na tanungin pa ako kung kaya ko ba. Bigong nilagyan na lang niya ang katawan ni Britney ng kumot. Umingito nang nahiga na siya sa kanyang tabi upang matulog at magpahinga na rin. Ilang minuto'y sinilip niyang mga anak na sinusubukang patulugin ng sarili. Good night kiddo, good night daddy. Kuro pa nilang sagot sa ama na marinang ipinikit ang kanilang mga mata. Oras nang lumipas at dilat na dilat pa rin ang mga mata ni Kenji. Inaantok na siya pero pakaramdam niya hindi siya makakatulog hanggat hindi niya nare-release ang init ng katawan. May kulang sa kanyang katawan. Panay ang tingin niya sa mukha ni Britney. Hinihiling na baka bigla itong magising at magkaroon ng himala. Narinig niya ang munting mga hilik ng dalawang batang sigurado siyang himbing ng tulog. Bumubuntong hininga siya pagkaraan ng ilang pang mga minuto. Hinarap niya si Britney at mahigpit na yumakap sa mainit na temperatura ng katawan nitong mas bumulabog pa sa kanyang malikot at magulong isipan. Naipikit niyang mga mata at saglit na napamura ng maamoy niya pang mabango nitong hininga na may halo ng amoy ng iniinom niyang wine. Sobrang natutokso siyang halikan ng labi nito. Pero iniisip niya na baka ayaw ni Britney biglang masampal siya. Oras na pakialaman niyang katawan nito nang walang paalam. Sigurado siyang didiklap ang apoy sa katawan niya oras na halikan niyang labi nito. Ganon ang dating ni Britney sa kanya. Sobrang kakaiba. Sinilip niya mga batang tulog na muli pang nagpakawala ng malalim na hininga upang pigilan ang kanyang sariling pakialaman ang katawan ni Britney. Bakit mo naman ako pinaparusahan ng ganito, Britney? Bakit? Sinubukan niyang halikan ng labi ni Britney. Ngunit gaya ng kanyang inaasahan, walang naging reaksyon. Ang babae doon, parang nakikipaghalikan lang siya sa walang malay na kahit anong hagod ng kamay niya sa katawan nito hindi pa siya magawang gisingin at pukawin ang dugong natutulog sa kanyang katawan. Napadilat ang mga mata ni Kenji nang sa huling beses na subok niya ay gumanti nang nakapikit pa rin na si Britney na halatang alimpungatan sa kanyang paghalik na ginagawa. Nangunyapit na ang dalawang kamay nito sa kanyang leeg kasunod ng mahinang ungol na kagad namang sinamantala ni Kenji upang halikan pa siya ng palalim ng palalim. Nag-aalala siya na baka magising ang mga bata pero hindi na niya magawa pang kontrolin ng kanyang sarili. Hindi na kasi ni Britney mapigilan ng mapaungol ng mga malakas lalo pat may alak ang katawan niya. Upang mapigilan pa yon, kinailangan pa ni Kenji na huwag alisin ang labi sa bibig nito nang sa ganon ay munting mga ungol na lang yon. Oh Kenji! Tila naubusan ng oxygen sa katawan ng halinghin ni Britney sa kanyang pangalan. Makailang beses na pamura ng mahina si Kenji na mahagip ng gilid ng kanyang mga mata na gumalaw si Noah kaya naman tumigil din siya sa kanyang ginagawa. Subalit si Britney hindi nagpapigil doon na para bang wala silang kasama sa kanilang silid. Ito na nga bang sinasabi niya? Wait lang Han, pigil ni Kenji kay Britney na tangkay nitong hilahin siya palapit sa kanyang mukha. Gumalaw si Noah, baka magising natin. Hawak niya sa dalawang kamay nito na kung saan siyang humawak sa katawan niya. Parang binging ahas doon si Britney sa mga sandaling yun ay ang ginagawa ni Kenji ang kanyang nasa isipan. Dahan-dahan ni Kenji inilayo ang nagliliyab na katawan nila ni Britney patungo sa kabilang gilid ng kama sa pamamagitan ng ilang paggulong nila patungo doon upang maisagawa lang ang kanyang plano. Doon ay medyo nakabuelo silang dalawa. Parang ulol na hayop na ibinaunan niya ang kanyang sarili sa katawan ni Britney na walang patidang daing at mga ungol na ibinibigay. Wala na anuman pa sakali pa dahil yun ang paulit-ulit nitong hiling. Isang mahabang ungol ang ginawa ni Britney na niliad-liad pang katawan niya upang mas idiin kay Kenji. Panaka-naka naging halik sa labi nito ni Kenji upang maibsan ng lakas noon.
Mabuti na lang talaga't deep sleeper ang dalawang bata. Dahil kung hindi kanina pa sila nagising sa ginagawang mga daing ni Britney. Tuluyan na nagkaroon ng mali si Britney nang maramdaman niya ang nangyayari sa kanilang katawan ni Kenji na wala ng tama ng alak na kanyang ininom nang magsimulang marahang gumalaw sa ibabaw niya si Kenji. Sinulit nilang sandaling yon, pinatid ng uhaw sa katawan ng isa't isa na nagdaang ilang araw. Sinigurado nila na pareho silang masisiyahan. Isa pa, yakap ni Britney sa katawan ni Kenji nang matapos na sila sa pangatlong pagkakataon bagamat hinihingal pa. Gusto ko pa, parang batang nakikiusap na ungot ni Britney nakayakap sa pawisang katawan ni Kenji. Sandali lang Britney, pahingahin mo naman muna ako. Suko ka na pala akala ko ba sabik na sabik ka. Tudyo pa ni Britney habang nailing ang kanyang ulo. Natawa si Kenji na tila ba may nasaling sa damdamin. Sinusubok yata nitong pasensya niya. Huwag siya nitong galitin at baka mamaya'y sikat ng araw ay nagninig pa rin sila. Ang taas pa naman ng kanyang libido sa katawan. Baka bukas hindi ka makapunta ng gallery ha. Nilingon na ni Kenji sa katabing babae. Bakit naman hindi? Normal lang naman ang pakiramdam ko. Dahil mamamaga. Hindi kahit 10 beses pa nating gawin Kenji. Papagmalaking tura ni Britney na walang pakundangang bumangon at umahon sa kanyang ibabaw. Bagay na hindi inaasahan ni Kenji. Hayaan mong ako naman ang gagalaw upang suklian ang pagpapaligayang ginagawa mo sa akin.